Office for Other Bangsamoro Communities. Vision. The OOBC envisioned itself as a channel for ensuring socio-economic and cultural development measures and programs to the other Bangsamoro communities guided by moral governance. Mission. The OOBC's mission, Bangsamoro Ka Saan Ka Man, is to promote the welfare and aspirations of the OBCs through policy recommendation and systematic programs. This includes enhancing their social, economic, and cultural development by facilitating the provision of services in coordination with local government units, appropriate line agencies of the national government, implementing Bangsamoro ministries, agencies, and offices, and development partners. Core values: commitment, dedication to serving the needs and interests of OBCs, excellence, craft compelling headlines, introductions, and calls to action to grab attention and encourage engagement. Optimism, striving for the highest standards of quality and professionalism in all endeavors. Inclusivity, ensuring that all OBCs, regardless of background or affiliation, have access to opportunities and resources. Resourcefulness, utilizing available resources effectively and creatively to maximize impact. Community-oriented, prioritizing the needs and aspirations of OBCs in all decision-making process. Moral governance, upholding ethical and accountable practices in all aspects of work. Office for Other Bangsamoro Communities is under to the Office of the Chief Minister. Bangsamoro Ka Saan Ka Man. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang araw po sa ating lahat, saan mang panig ng Pilipinas o mundo po kayo naroroon. Welcome po sa isa na namang episode ng Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. Ngayong buwan ng Hulyo, pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng Office for Other Bangsamoro Communities o OOBC, isang opisina sa ilalim ng Office of the Chief Minister na pinamumunuan ni Interim Chief Minister Abdurraouf A. Makakua. Sa ngalan ng ating napaka-supportive na OOBC Executive Director Prof. Noron S. Andan na nanonood po ngayon sa ating live. Ang ating live streaming ay napapanood naman po ngayon sa pamamagitan ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN na pinangungunahan ni Executive Director Fayardia Samanodi Ahmad at Chairman nito, Sir Tu Alid Alfonso. Kaya naman ho, atihong samahan at panoorin ang episode na ito. Live na live tayo ngayon. Again, sa BMN o official page at sa OOBC Facebook page. Muli, sama-sama nating kilalanin, pakinggan at alamin ang mga kwento ng ating kapwa Bangsamoro na nagmula sa outside core territory ng Bangsamoro na siyang tinutukan ng OOBC mula sa mandato ng OCM BARM. Ayan, sama-sama po nating i-welcome ang ating panauhin sa live na ito. Kasama po natin ngayon ang Deputy Executive Director ng OOBC, walang iba kundi si DED Quraish T. Langkap. At ang isa naman po ay ating consultant mula po sa Davao Region, si Sir Norel o mas kilala po nating Sir Roy Binukal. At baka gusto nyo pong batiin po, Sir, ang ating mga tagapakinig ngayong pong umaga.
Sir Quraish. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung bagong talaga na Executive Director ng Deputy Executive Director ng OOBC. Magandang umaga sa inyong lahat. Sir Roy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng Bangsamoro sa Central Mindanao, lalong-lalo na sa Davao Regions, magandang umaga po sa kanilang lahat. Syukran po, sir. Simulan na po natin kay Deputy Director, no, sir? As an expert in community organizing and as the OOBC Deputy Executive Director, sa inyong palagay, sir, gaano po kahalaga at kakomplikado ang papel ng OOBC bilang coordinating office para matiyak na naihahatid po natin yung mga serbisyo ng BARM government sa other Bangsamoro communities o mga Bangsamoro na nasa labas po ng core territory? Sir? Magandang panimulang tanong yan sa pagtalakayan natin. Kasi alam mo, bago pa ako dito sa OOBC, may narinig akong sabi na, kung lang kayo, ganito lang, parang maliit lang ang parang magaan, pero napakabigat kung tingnan natin sa section 12 pala ng Article 6 ng BOL, napakabigat na. Diba, tulad nito, ayun dito sa section 12, the national government shall ensure the protection of the rights of the Moro people outside BARM where they are located. At saka, the national government shall provide development assistance and rehabilitation. Pangalawa dito, na mabigat din. Kasi yung una, mabigat din yan kasi tungkulin din natin paano gisingin ng national government kung mapabayaan yung mga Bangsamoro outside. So, isa sa mga malaking tungkulin natin yan. Pangalawa, sa Bangsamoro Autonomous Region naman, ayun dito is magtalaga ng mga assistance, economic development assistance sa Bangsamoro outside the region. At dahil dito, ginawa ang Office of the Bangsamoro for other Bangsamoro community, yung Office for other Bangsamoro community, para ma-ensure ang mga ganitong itong laman ng Section 12 na ito. Halimbawa, yung itong OOBC is siya ang primary office ng Office of the Chief Minister para sa mga Bangsamoro outside BARM. Ibig sabihin, pasanin na natin lahat dito sa OOBC yung pagpapaabot ng anuman nais na ipaabot o nais din naman makamit ng mga tao sa labas. Sungkulin natin yan. Paano natin maipaabot sa Office of the Chief Minister at saka paano natin din maipaabot sa tao, mga mamamayan sa labas ng BARM. So, tulad nito, sa mandato ng OOBC, pinakauna at saka ito yung pinakasentro, yung recommendation or policy recommendation to the Office of the Chief Minister para sa mga mamamayan sa labas ng region. So, ito yung pinakasentro. So, para dito, para maabot ito, kailangan natin ng needs assessment. Yung talagang makuha natin yung buong kalagayan ng mga Bangsamoro outside BARM. Kasi kung hindi natin matukoy yon, baka makarecommend tayo na hindi naman naaangkop sa kanila. So, napakalaking trabaho yan. Magkaroon ka pa ng policy studies dyan. Policy study doon sa mga, yung sabi nga nila na yung mga secondary datas, saka primary data. Itong pagkuha natin ng primary data, ito yung kailangan natin talaga maglubog sa community. So,
First, ano pa yan niya? First part pa lang siya ng policy recommendation. Pangalawa, collaboration and cooperation and collaboration with appropriate agencies in the BARM at saka outside. So, kailangan natin yan. Nakasalang sa atin yan. So, yung sabi ko nga, 24 hours na sa ating isipan o nakatutok yung pag-isip natin sa ating gawain dito sa OBC. Ang sunod yan yung technical assistant. Halimbawa, paano natin i-guide ang mga tao halimbawa, kung meron silang kailangan na dito nila makuha sa BARM, tungkulin natin paano natin sila i-assist. So, saan natin sila dadalhin. Pangatlo, yung advokasya. So, dapat magaling tayo mag-lobby sa mga line agencies, lalo na sa national government, sa Senate, sa Congress, kasi dapat gagawa sila ng paraan ng national government paano matutukan yung Bangsamoro outside. Tulad halimbawa, mayroon kaming na-issue din sa labas, baka pwede na may mag-sponsor ng batas na magkaroon ng mandatory representative ang Bangsamoro outside the region sa local government. Isa na yan sa mga task na pwede natin siya ilabi o pwede sa advokasya. Pangalawa, tungkulin natin na paano may ipaliwanag sa mga tao na hindi sakop ng autonomous region, nakasama rin sa pakikibaka ng Bangsamoro, kung ano yung dapat nilang gawin at saka paano nila maipaabot yung kailangan nila sa national government. Hindi lang sa BARM, kailangan sa national government at sa BARM. So, nasa responsibilidad yan ng Office for Other Bangsamoro Community. So, yun ang masabi ko na hindi tayo basta-basta lang na opisina. Dapat hindi tayo matulog in 24 hours. Dapat hindi tayo matulog in 24 hours. So, baka may dagdag yung kasama ko dito sa mga sinasabi ko. Syukran, sir, no? Sa inyo naman po, Sir Roy, bilang consultant po ng OOBC mula sa Davao Region, ano po sa palagay ninyo ang pangunahing hamon na ikinakaharap ng mga Bangsamoro sa inyong lugar? At paano po ba ito i-address o na-address na ba ito ng OOBC at ng BARM government? Okay, sa ulitin, good morning, magandang umaga po. Tungkol naman po sa mga challenges po, per experience, mula pa nung wala pa yung BARM, yung previous na Bangsamoro government noon, doon nagsimula yung mga challenges, no? Yung pinakamalaking challenges po na nangyari sa amin sa outside of our territory, especially sa Davao regions, yung connectivity po. At saka yung connectivity ng mga Bangsamoro community dito sa gobyerno natin. Yun yung pinaka-challenge po na experience namin. Dahil doon, nagkaroon kami ng experience nang magsimula na yung negotiations noon between the MyLife and the Philippine government. Nagsimula na rin kami in transforming doon sa mga community, in organizing all different sectors of the Bangsamoro community in Davao regions, and implement several programs and crafting some strategy. Gumawa kami ng ingay, no? Gumawa kami ng ingay sa Davao regions, hindi ingay ng baril, kundi ingay ng mga programa na ginagawa nating strategy para makuha natin yung attention ng local government units. Now, nang dumating na naman itong gobyerno natin, yung Bangsamoro government, Bangsamoro Autonomous Government, na hindi na nahirapan, no? Hindi na kami nahirapan, at saka hindi naman nahirapan yung Bangsamoro government
na magkaroon ng tinatawag nating connection, no, sa Bangsamoro government. Because lahat ng mga programa natin within Davao regions is pinapadala natin sa leadership, no? Leadership ng BARM, ng Bangsamoro government. And then, nang dumating yung OOBC, hindi na po kami nahirapan dahil we will already establish the coordination and cooperation with the local government units doon sa Davao regions. And nang dumating si OOBC, before dumating si OOBC, nagkaroon na po ng intervention yung Bangsamoro government sa Davao regions. Before, no? We back after the pandemic, back 2020 and 2021, nagkaroon na po tayo ng from Tabang, no? And then from Ambag, and livelihood programs, livelihood projects for a certain yung na-organize nating mga different sectors, especially doon sa conflict-affected areas. So, nang dumating si OOBC, way back 2021 and 2022, naalala ko pa noon, wala pang opisina ang OOBC. At saka, limitado lang po yung personnel. Parang 5 lang ata, no? Yung personnel ng OOBC. And then, after that, sinamahan ko yung opisina ng yung executive director si Sir Noron Andan doon sa mga local government units, mga courtesy call doon sa mga local government units. Kaya nagkaroon ng ito. And then after that, gumawa tayo mismo sa Davao regions with doon sa mga stakeholders natin na gumawa kami ng programa na information dissemination at orientations throughout the regions para doon sa introduce yung OOBC. Because sa totoo lang po, ma'am, kailangan talaga ang OOBC, especially sa outside of core territory. Now, at saka yung coordination naman is hindi na naging mabigat o hindi na naging mahirap sa OOBC because yung mga stakeholders natin within Davao regions is may connectivity na doon sa mga local government units. And kaya nga nagkaroon tayo ng so far, ayaw ko lang kung but sa Davao regions, sasabihin ko na ito, na yung intervention ng Bangsamoro government doon sa Davao regions, more or less 200 to 300 million worth of different assistance na nakuha natin dito sa Bangsamoro government. Dito, yung last na ngayon is yung housing project from Kapianan po na naging successful, and then it was already turned over on June 23 doon sa mga beneficiary, and yun po ang malaking tulong ng OOBC because OOBC isa siya sa nag-open doon sa city government ng City of Mati na magkaroon ng signing of MOA between the Bangsamoro government and the city government of Mati City. Yun po ang naging challenges namin, yung connectivity between the BARM and the Bangsamoro community in Davao regions. But so far sa ngayon is sa tulong ng OOBC is dahan-dahan po na na-address natin yung problema na yan sa mga challenges natin sa ground. MashaAllah. MashaAllah. Alhamdulillah, no? Napakalaking achievements. Napakasaya. Marinig po ang mga ganyan. Okay, sir, sa inyo naman pong karanasan, no, ano po ang pinakamahalagang pangangailangan ng mga Bangsamoro na nasa labas naman po ng BARM ngayon? Uh, Sir? Actually,
kung titingnan natin, hindi, ang kaibahan lang sa Bangsamoro within the barn area, saka outside, hindi lang, magkahiwalay lang. Pero kung ano yung mga naranasan ng mga challenges ng Bangsamoro sa core area, ganoon din ang Bangsamoro sa outside core area. Sa pakikibaka, mas napakarami pa ang buong tapang, buong kisig na sumama sa pagkilos para makamit ang karapatan ng Bangsamoro sa sariling pagpapasya. Kaya lang, dahil nga sa hindi nagawa doon sa peace negotiation na maisama ang buong Bangsamoro, so naging doble ang challenges sa mga Bangsamoro outside the region. Una, wala silang direct na services from the Bangsamoro Autonomous Region. Pero kung tingnan naman natin, ayon sa binasa ko kanina, yung doon sa Article 6, Section 12, doble pa ang mga Bangsamoro outside the region kung matutukan natin. Pero mo yun, responsibility ng national government, yung protection ng the rights of the Moro people outside. Saka, pwede pa yung sa development, assistance sa rehabilitation, isang malaking bagay rin yun, na may dagdag pa sa rights, plus yung existing pa na services ng national government. Kaya lang, kailangan lang mga Bangsamoro outside na pangatawanan nila yung kanilang role, yung mga leader, at palakasin nila yung pagkakaisa na magkaroon sila ng isang kilos, isang boses sa national government at sa kabahan. Na hindi tayo pwede magtiwala lang sa BARM. Hindi natin pwedeng hintayin lang saan na ang BARM. Sana, ano ba tayo sa BARM? Intindihin natin na hindi tayo nakapasok doon sa negotiation. Pero, hindi ibig sabihin na nawala yung responsibilidad sa atin ng BARM. So, yun ang kaya lang, yun ang mahalaga sa atin na dapat matukoy natin kung ano yung pinaka-problema. So una, isang problema sa outside Bangsamoro region, tulad nung nangyari sa ibang area, sa Pulumulok. Sigaw ng sigaw yung mga tao doon sa halos araw-araw na patayan. Kaya lang, hindi direct na makapakialam ang BARM. So isang problema yun, paano yan tutukan? Paano, ano ba yung mga paraan ng BARM na yung mga Bangsamoro doon is maramdaman nila na meron yung attention ng BARM. Maramdaman nila na oo nga, hiwalay nga lang din sa autonomy pero hindi sila hiwalay as Bangsamoro sa BARM. So, isa yan sa mga pangangailangan. Pangalawa, sa kabuhayan ng Bangsamoro outside, meron nga lang tayong problema kaya dapat tutukan. Yung nasa local government, naisip nila yung mga Bangsamoro, meron naman kayong autonomiya. Mag-complain ng Bangsamoro, meron bang specific na program sa amin? Meron naman kayong BARM. Pero yun nasa labas ng BARM. So ganun, dahil kailangan natin pukawin yan. So, role ng OOBC, yung advokasya, para matutukan yung ganon. And then, sa yung mga problema, halimbawa, sa usaping pangkapayapaan, saka yung mga isang problema sa lipunan na dapat ang OOBC matukoy kung ano-ano yung mga pangyayari na pwede natin ilabi sa mga local government. At saka pwede natin ilabi sa BARM. Kasi meron naman, wala namang problema. Yung mga ministries, ayon sa kanilang serbisyo, pwede silang lalabas through Office for Other Bangsamoro Community kasi guaranteed naman diyan sa Article 6, Section 12. Ibig sabihin, pwedeng singilin pa ng BARM, yung national government, kung na-implement na ba nila yung kanilang role dito sa labas. Yung kanilang role dito sa labas. Kasi,
kuminsan, halimbawa, sa usapin ng human rights, sabi nga na, saan na yung human rights ng BARM? So, kuminsan, nadidelay. Saka, iba rin yung mga Bangsamoro mismo na human rights group ang kikilos. Kasi, damang-dama yung pakiramdam ng mga Bangsamoro outside. Kaysa, dumag-serbisyo na ang sineserbisyo nila iba. Isa pang kailangan din natin sa advokasya, maipaintindi natin kung ano yung Bangsamoro. Kasi kuminsan, ang tingin nila sa Bangsamoro is hindi indigenous sa mga area kung nasaan sila. Na parang hinihiwalay ng NCIP yung mga IP ng mga Bangsamoro. Halimbawa, yung Maguindanao, mga IP man yan, indigenous. Kaya lang, dapat matutukan din yan siya na hindi siya ma-isolate, hindi siya ma-marginalize as indigenous people din ng mga area outside BARM. Kasi kuminsan, nakita nila ang area ng Bangsamoro, ang BARM. So, kailangan natin mapalalim yung usapin na yan. Kasi, hindi lang ang pag sinabing Bangsamoro ay nasa BARM lang. Itong mga Bangsamoro outside, kailangan talaga yan maipataas yung kamulatan. Doon sa mga study, doon sa needs assessment, may mga nasilip ako doon na kailangan natin palalimin pa yung orientation para sa Bangsamoro. At saka, ano ba yung dapat na gawin natin dun sa ugnayan natin sa mga local government ng outside Bangsamoro community? Sir? Yes, tungkol po naman doon sa paksa natin dito. Is, very simple lang po yung kailangan namin as constituent outside of core territory. Just listen to us. Pakinggan lang nila yung mga hinaing, pakinggan lang ng gobyerno, both government, the national government and the Bangsamoro government, pakinggan lang nila yung mga hinaing ng mga mamamayan from the grassroots, no? Kasi sa Davao regions, ito yung naging attitude namin na hindi kami nag-aantay kung ano yung ibibigay ng national government, ng Bangsamoro government. At ang ginagawa namin is gumagawa kami ng paraan. Gumagawi kami ng paraan na sana ito yung magiging ma-impart natin sa ibang province outside of core territory na maging proactive po tayo. Maging proactive, ang ginawa namin is lobbying. Lumalabi po tayo with stakeholders natin, different organizations, different sectors na-organize po natin. Lumalabi kami sa national government, lumalabi kami sa local government, at lumalabi kami sa members of the parliament, sa ministers in Bangsamoro government. And then, hindi naman, practical naman po kami sa outside of core territory. Hindi lahat ng kapritsyo namin, hindi lahat ng gusto namin may bibigay ng gobyerno. Impossible yan. Impossible yan. But, mayroon naman. No, mayroon naman na ibibigay ng national government, local government, and the Bangsamoro government. But, hindi naman kami, as far as outside of core territory is concerned, alam namin na hindi magkapareha, no? Yung attention, yung concentration ng national government, ng Bangsamoro government sa core territory, magkaiba po doon sa outside of core territory. Tanggap namin yan, no? Tanggap namin yan because yun nga, yung gobyerno natin is limited. Hindi perfect na gobyerno, but sa tulong ng OOBC is sa palagay ko maririnig ng Bangsamoro government at ng national government yung mga hinaing ng mga constituent natin outside of core territory. Just listen to us. Yun. May dagdag ka po, sir? May dagdag ako doon ba? Naisip ko lang ito.
itong role ng OOBC, kahit na hindi siya maging ministry, pero katumbas din ang role ng ministry. Hindi siya maging unconstitutional din kasi ang national government, meron siyang Department of Foreign Affairs. So ang wala sa atin, di natin, ayan ko kung natutukan ba yan o na may pumasok ba sa isip, na dapat sana meron tayong ministry for other Bangsamoro community. Na yung role, kung hindi pwede na gawing ministry, dagdagan yung power, yung mandate ng OOBC. Kasi parang mag-mistula ito siyang parang ministry. Tanong ng mga tao sa labas, parang katumbas ng mga ministries. So, pero wala kong nakita diyan sa BOL na hindi pwede gagawa ng ministry on other Bangsamoro community. So, kasi sa national government, sa constitutional national government, merong Department of National and Foreign Affairs. So, siguro pwede rin magkaroon ng ministry of for Bangsamoro, other Bangsamoro community. So, yun ang, pero yan, sa akin lang yan wala kong sinasabing batas, pero naisip ko lang. Okay, so syukran sir, no? So paano naman po natin mapapalakas pa ang ugnayan po ng OOBC at mga komunidad po na nasa malalayong lugar? Sir? Okay po. Mapapalakas natin yung ugnayan. Dependiyan sa information dissemination. Palakasin yung information dissemination ng OOBC. At maging active yung mga stakeholders natin sa mga Bangsamoro community. Hindi lang trabaho ng OOBC, but trabaho rin ito. May counterpart yung mga stakeholder natin doon sa mga community. Ang sinasabi ko doon is yung pagtulungan ng dalawang yung OOBC at saka yung mga stakeholders natin. Kasi yung mga stakeholders natin is may mga connection ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, magkakaroon ng connectivity at cooperation, coordination between the OOBC and the local community outside of core territory. Sir? Parang ganito yun. Ang Bangsamoro outside community, dapat magkaroon sila ng alternative structure, yung people's organization, cooperative, or ano dyan. Kasi yan naman ang, kaya nga, mayroong mga NGOs, non-government organization, at saka people's organization, as an alternative doon sa hindi magampanan ng kahit anong sangin ng gobyerno. So ngayon, yung mga Bangsamoro outside BARM, kailangan nilang palakasin, kailangan ma-organize yung sarili nila, pero hindi pwede magpatong-patong dapat isang community, isa lang, para isang voice. Magkaroon siya ng organization, legal organization, registered sa SIC or sa MOLI or saan pa yung agency na nangangailangan pwede tayo magpa-register, and then i-organize yung community, magkaroon kayo ng ma-identify ninyo sa inyong sarili kung ano yung needs ninyo. And then gagawa kayo ng request papunta sa BARM through Office for Other Bangsamoro Community. So yan yung magiging ugnayan. Ang OOBC naman, may nagsabi na hindi kaya lagyan sa mga region ng mga extension. Pero sa akin mali yun, as sabi ninyo, expert organizer. Kasi sa pag-serve sa Bangsamoro, yung BARM or sa Imayla pa, Central Committee. Kaya nagkaroon siya ng Provincial Committee para ilapit sa tao. So, para mas mapalapit pa, mayroong municipal committee para ilapit pa sa tao. At saka, para iabot sa tao, mayroong barangay. So, kailangan natin, ang OBC, magkaroon ng mga extension office doon sa mga ibang area na sila yung makatutok doon sa kanilang region.
So yun na yung parang satellite office ng OOBC. Kasi hindi ako naniniwala na gagaan ang trabaho ng OOBC kung nakatutok lang sa opisina. Wala, masabi nga ng mga tao, saan ang OOBC, hindi na makita. So, bakit hindi na makita? Kasi wala silang mapuntahan sa mga area. So, kailangan natin yon. Hindi lang basta regional, dapat sa mga darating na mga araw, dapat ma-develop pa hanggang doon sa pinaka basic communities ng Bangsamoro. Mashallah. Inshallah. Outside bar. Inshallah po, sir. Okay, no? Para sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin mamaya ang iba pang kasagutan ng ating mga panauhin after a short commercial break. Okay, so muli kami po ay nagbabalik sa live episode ng Bangsamoro Cast Saan Ka Man Season 2. Kasama ang OOBC Deputy Executive Director si Sir Quresh at ang OOBC Consultant Sir Roy from Davao Region. Okay, so bago tayo magsimula muli, so basahin ko muna yung mga shoutout dyan mula po sa ating mga viewers galing kay Sir Alknin Ugtunan, Jam Sanday, Subayra Tandalong, Ham Skali, Ayan Pilatura, Juhaira Templaza, and Rasid Flores. So maraming salamat po para po sa ating mga viewers ngayong umaga. So sir, ano po ba ang mga susunod na hakbang o ang bagong ginagawa po ng OOBC na dapat naming abangan? Sir? Ayan sa mandate ng OOBC, tuloy-tuloy yung paggawa natin. Meron na kami nakasalang mga plano na gagawin. Ano ba? Pag-reach out sa mga area, yung mapping and needs assessment natin. Meron pa tayong kailangan idagdag doon na dapat magiging ready na yung mga community sa labas ng barn na tinututukan ng OOBC. Meron din tayong plano na kung makaya para direkta na hindi na mailayo, hindi na mahirapan yung mga gustong pumunta sa bar, meron tayong mga baka kaya natin na lagyan ng extension or satellite office yung mga area. Sana yan. And then, yung mga
yung coordination natin with local government units. Gagawin pa natin yan na hindi lang basta coordination. Baka kaya pa natin parang convergence ng mga services outside Bangsamoro community. So, kailangan natin yan. Kailangan din natin, hinahanap para natin ang paraan din paano tayo magkasama yung mga ministries sa paglabas. Ready kami na nasa OBC anytime. Basta, hindi lang magkasabay-sabay. Yun nga, yung mga plano doon na paano magkaroon ng convergence yung mga ministry, mga offices ng services nila para sa outside Bangsamoro community. At saka, paano rin natin, paano tayo magkakatulong din sa pag-organize sa mga alternative na organization doon sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Sir. Yes, being a consultant of the OOBC from outside of core territories, Davao regions, is may mga idinulog tayo sa opisina ng Executive Director para maging malakas pa yung ugnayan ng OOBC. Isa doon is yung empowerment from the Bangsamoro government. Kasi ang nangyayari, hindi naman lahat. Meron mga ministers, Office of the Ministers, and then mga members of the Parliament, yung mga programs, implementation of their programs, they direct it to the grassroots without notifying or informing the Office of the OOBC. Kaya nga, parang blind yung OOBC. Hindi sila masali doon sa progress report ng OOBC because hindi alam ng OOBC yung mga programa na dapat ipaalam. Hindi naman sinasabi natin na aakuhin ng OOBC, but just notify or inform the Office of the other Bangsamoro community para at least matransmit naman doon sa mga stakeholders natin sa ground ng OOBC para magkaroon ng ugnayan, makatulong yung mga stakeholders natin sa baba doon sa mga implementing programs ng different ministers and different agencies, no? And then yun po yung inimukahin natin, no, sa opisina. And then yung tugon naman ng opisina, alhamdulillah, nagkaroon na ng mga forum, from the Ministers Forum, Parliament Forum ng OOBC, no? Dito sa Cotabato. So, inaantay na lang natin yung output, no, ng mga forum na yun para mas lalong gumanda at gumaling yung opisina ng OOBC in terms of delivering different information and program, no? Especially sa outside of core territory. Okay, sir. Parang may dagdag ka po. Parang meron na yata tayo nakaschedule sa Sulu. Yung parang convergence ng medical unit ng PNP yun. Yung sa BARM PNP. Sa outside Bangsamoro community. So, meron tayong sa Sulu. So, plano rin natin sa Palawan, nakausap din kami kahapon ng taga Palawan, and then sa other region, na hindi lang doon sa needs assessment, kundi paano pa natin mas mapa-close yung ugnayan sa mga ibang local government, saka yung mga Bangsamoro nasa autonomous region. Saka, balik-balikan ko rin yung mga tanong, paano maka-avail, paano sila makakuha ng tulong sa BARM, gagawa lang kayo ng mga request ninyo. Tapos, kumplituhin lang ninyo yung mga requirements. May mga tao kami sa kaya maglagay ng mga tao sa sentro ng mga region para doon na ninyo maipaabot yung mga request ninyo, and then i-address ninyo sa OOBC through i-address sa Executive Director, Professor Noron Andan. Yung OOBC na ang
bahala mag-transmit kung saan siya pwede. Or ganito, pwede rin sa direct to the Chief Minister and then idaan sa OOBC, kami ang bahala doon. Or kung meron kayong target sa mga ministries, diretso ninyo sa ministry pero idaan sa OOBC for endorsement. Kasi dapat lahat ng nasa outside na gagawin, dadaan sa OOBC para hindi natin ma-violate yung tamang flow ng management sa pag-abot ng mga services natin sa labas ng Bangsamoro community. Mashallah, no? Alhamdulillah. Okay, so bago tayo mag-end sa ating programa ngayong umaga, nagpapa-shoutout po yung mga nasa OBC office po. So, shoutout daw to all the staff of OOBC, to Executive Noron S. Andan, then Sir Norhan, Sir Ross, Ma'am Far, Sir Kel na ngayon po ay nasa Davao Region. So, Sir Isnain na nasa Jensa naman po ngayon siya para po sa may seminar po ata siya ngayon. Then, si Ma'am Bay, si Sir Noah, si Ma'am Rai, si Ma'am Kal, Sir Amid, si Sir Dato Kenny, si Kuya Mon, Ate Mikay, Kuya Bots, and si Bapa Ahmad. At shout out din naman po pala doon po sa comms team po nila, no? Dami-dami nila ngayon. So, si Ma'am Siti Fayesha, si Ma'am Hera, Ma'am Norhaya, Ma'am Mardia, and Ma'am Habiba, and of course po si Sir Hamid. Okay, so maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, ang Deputy Executive Director ng OOBC at ang ating consultant na mula po sa Davao Region at sa buong pamunuan po ng Office for Other Bangsamoro Communities sa pangunguna ng ating mahal na Head of Office. Taos-puso rin po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga kawani ng OOBC, ang mga kasamahang serbisyo at mga katuwang natin sa pag-abot sa mas maraming Bangsamoro, kagaya po ng mga Bangsamoro Multimedia Network, BMOAS at iba pang partner organization. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid na Bangsamoro sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, na patuloy na nakikilahok, nakikinig at nagmamahal sa atin. Bangsamoro ka saan ka man. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Office for Other Bangsamoro Communities. Vision. The OOBC envisioned itself as a channel for ensuring socio-economic and cultural development measures and programs to the other Bangsamoro communities guided by moral governance. Mission. The OOBC's mission, Bangsamoro ka saan ka man, is to promote the welfare and aspirations of the OBCs through policy recommendation and systematic programs. This includes enhancing their social, economic, and cultural development by facilitating the provision of services in coordination with local government units, appropriate line agencies of the national government, implementing Bangsamoro ministries, agencies, and offices, and development partners. Core values: commitment, dedication to serving the needs and interests of OBCs, excellence, craft compelling headlines, introductions, and calls to action to grab attention and encourage engagement, optimism, striving for the highest standards of quality and professionalism in all endeavors, inclusivity, ensuring that all OBCs, regardless of background or affiliation, have access to opportunities and resources. Resourcefulness, utilizing available resources effectively and creatively to maximize impact. Community-oriented, prioritizing the needs and aspirations of OBCs in all decision-making process. Moral governance, upholding ethical and accountable practices in all aspects of work. Office for Other Bangsamoro Communities is under to the Office of the Chief Minister. Bangsamoro ka saan ka man.